Okay, so panoorin po natin ang interview ni VP Sara at saka ng Vox Bulbul. Vox Populi. Alam niyo ibig sabihin ng Vox Populi? Voice of the people. Boses ng masa. Tapos yung isang... Hindi ba pagka... Eto lang i-generalize ko lang Di ba pagka sinabi mong boses ng bayan, dapat lahat ng inire-representa nito dapat ang lahat ng kulay ng politika, tama, 'di ba? Hindi lang puro mga DDS. Kasi boses ng DDS ang lalabas diyan, tama, 'di ba? Magtataka ka rito sa mga 'to, bakit ang Tapos puro lalaki pa sila. Wala namang masama kung puro lalaki kayo. Pero kung boses ng bayan kayo, dapat may representante, di ba? Yung isa pa doon, literal na, may speech impediment. Tama, si Sir Jack. O, stating facts lang tayo. So parang, yung ibig mong sabihin, yung boses ng bayan, may, sige. Bagay, nagtatype naman. Kasi dito sa show na to, yung yung kay Chavit yung yung marshmallow, Diyos ko. Anyway, pakinggan na natin. Isang political question po ito, madalas itanong ito. Okay. Meron na po ba kayong napupuso ang Vice President? Okay, so, ang tanong sa kanya, meron na po ba kayong napupuso ang Vice President? This is only a few days after announcing na maglalabas siya ng kandidatura niya sa 2028 na 2 years from now. Hindi ba dapat, ang unan yung tinatanong, mga buwakang ina nyo kayo, is kung sino ba yung niya, kung meron ba siyang kung ano yung plataforma niya, tama, 'di ba? Kasi meron akong napanood, siguro i-feature ko mamaya yun si Fintech kasi pinakikinggan ko talaga yun sa mga financial advice. Pero recently kasi rin siya, nagde-delve siya sa politics. Tapos ang galing niya talaga mag-analyze kasi ang ginagawa niya, binibreak it down niya, tapos pinapakita niya side by side. Magaling siya sa visual aids na tinatawag. So, ang point dito, hindi ba dapat pag may tatakbo, ang una mong hahanapin kung ano yung plataforma nila. Tama, di ba? Hindi yung kung sino yung running mate nila. Kasi napaka-secondary na lang naman nun yung kung sino yung magiging senador mo, congressman mo, mayor mo, di ba? Napaka-secondary niyan Kasi ang una mong ibebenta sa tao is hindi naman yung kung sino yung kasama mo. Ideally, shoutouts kay Bamakino. Ideally, dapat ang ibebenta mo is yung ideology mo, hindi yung kasama mo. Kasi ang importante doon kung ano yung paninindigan mo. Ano ba yung halimbawa, pinaka the best nito, yung unity team, di ba? Ano yung pinaka binibenta nila doon? Magkaisa tayo. Ending, hindi naman sila nagkaisa. Nagkakainan silang lahat ngayon. To the point na yung isang member nila malapit nang ma-impeach. Totoo yan. Or i-impeach. Point dito mga lods ko. Sana kung pipili kayo ng kandidato is gandahan nyo yung pagpili. Hindi lang basta sa pangalan. Ako kasi, hindi ko na rin kayo pwedeng sabihan kung sino yung, kahit nasabihin ko, nyari gusto ko si Lenny. Ako, gusto ko yun. Ako yun. Kasi yun yung analysis ko sa kanya. Pero bias ako towards that. Meaning to say, sinasabi ko sa inyo, magsuri kayo sa mga ganitong bagay. Kasi yung mga pipiliin nyo sa eleksyon, yan ang magiging muka ng gobyerno nyo. Kung kumuha kayo ng mga trapo, kumuha kayo ng mga ng mga korap, wala talagang mangyayari sa bansa natin. Yung mga kagaya ko, kahit sinong nakaupo, makakapag-content kami. Gets nyo? Kikita kami kahit anong mangyari. Kayo hindi Kayo mahihirapan kayo. So mag-isip kayo. Parang itong, halimbawa, hindi manalo si VP Sara. Sa tingin nyo, mawawala na ba yung Duterte brand? Hindi. Kasi meron pa rin naman papalit kay VP Sara na ulo din ng Duterte. Not as popular siguro, pero ganun pa rin. The ideology of being kissed as a Duterte, nandun pa rin. Diba? So pakinggan natin yung sagot ni VP Sara. Kasi wala naman yan sa listahan ng mga O di wag mong sagutin kasi hindi pa nga tayo sigurado kung makakatakbo ka sa 2028 kasi pwede ka ma-impeach by that time
Wait, sandali Oo, andito ba yan? Ito, sasabihin ko na lang kasi tinanong niyo na Ayaw ko rin naman na, may nirecruit ako. Hanggang Okay. dyan lang Hanggang dyan lang ang sasabihin ko. Nirecruit ko siya last year pa. Parang ano pala parang Winter Soldier, no? Hindi, kasi ibig sabihin, meron na siyang, may napupusuan na siya na Vice President. Baka hindi si Robin yun, di ba? Or baka hindi si Cayetano yun, di ba? Kasi nga, parang ngayon lang nagsasalita, pero hindi naman natin alam talaga yan eh. Pero, again, this is the wrong question to ask a candidate. Who the fuck cares kung sino yung running mate niya? The most important part here is the ideology. Ano ba yung plataforma mo, ate? Wala naman tayong pakialam eh. Kung sino yung running mate niya eh. We're not even sure. We're not even sure kung siya ay magiging makakatakbo by 2028. Kasi nga may pending impeachment siya. Kaso, wag na muna natin yan pag-usapan. Bakit Protektahan naman? natin yung tao hanggang sa makapag-desisyon siya kung anong gagawin niya sa karera niya. Diba? This is the problem with these people eh. Kasi nga, they understand that most Filipinos, they really don't mind kung ano yung, kung sino yung, hindi sila particular kung ano yung, hindi sila particular kung ano yung plataforma. Ang mas particular sila kung sino yung kasama mong tumakbo. Which is wrong. Sana mabago yan kasi matagal pa naman yung yung election eh. So you better justify kung bakit ito yung iboboto mo. Kasi Wala sa... kita mo ito, may karuktong yan eh, which is ito talaga hinanap ko pa talaga to kahapon kasi kumbaga natakot ako talaga dito. Hindi naman natakot like yung scared for my life, but you know, it's just a scary idea kung ano yung parang framing niya dun sa vice president niya. Okay? Let's listen in. Pero ito lang ang sasabihin ko. Hindi pwede na walang managot. Okay? Yung nire-recruit ko na vice Okay, so right now kasi may mga accountability measures naman ang ginagawa ang presidente. Ngayon like yung ICI, yung Blue Ribbon ni Lacson, yung ombudsman, all of these people are working together to make people accountable. But the point here is that accountability is not in the hands of the politician. Like executive branch yung tatakbuhan niya. At saka yung vice-presidente niya is also in the executive branch. The problem here is this, etong dalawang branch na to, they can only deputize or at least bigyan nila ng malaking funding yung mga yung judiciary natin to make people accountable. Now, here's eto yung pinaka-hypocritical part nito. Tandaan natin that yung tatay niya na si Rodrigo Duterte ay 6 years nakaupo, 'di ba? Yung inupo niyang ombudsman doon si Martires. Wala naman talagang napakulong yung tao na yon. Si Dilima lang nakakawala pa. Ano yung pino-point out ko doon? If she really is for accountability, sana nung panahon pa lang ng tatay niya, yun na yung ginawa niya. O eto pa, yung kung accountability talaga yung ginagawa niya, sana yung confidential funds niya during her time, sana siya yung unang nag-expose kay Zaldico noon. Parang kasing belated na masyado yung sinasabi niya kasi yun yung nasa zeitgeist or nasa mind, nasa utak ng mga tao ngayon. Given yung nangyayari sa bansa natin. Sana lang makita nyo yung behind the colorful words, yung kanyang persona na alam mo yun, yung branding niya as Duterte. But it's really fake bullshit yung mga yan, mga lods. Gawin natin. president. Siya ang magpapanagot sa mga gumawa ng mali sa bayan. Parang Punisher, di ba? Parang si Winter Soldier, di ba?
Ang aking Vice Presidente ay si Captain America! Ganon. Di ba parang it's a fantastic story na binibenta sa inyo. What she should have sold here is that wala pa akong naisip na Vice Presidente. Ang naiisip ko is yung plataforma ko for 2028 na itutuloy ko yung measures ng Pangulo kasi yun naman talaga yung gusto ng Pangulo yung ituloy yung accountability measures, di ba? So, I don't know kung bakit siya kailangan pa niya ng Vice President for accountability. Accountability is dapat a property or is fundamental sa lahat ng tatakbo. Kumbaga dapat nandyan lagi yan. Para kasing optional di ba? Parang okay. So, paano kung hindi pumayag yung Vice President niya na yung parang Winter Soldier na na Vice Presidente niya? Ibig sabihin ba wala nang accountability? 'Di ba? Tama kasi kasi hindi pumayag yung si Mr. Accountability 'di ba? Sana wag kayong mautom mga lods. Promise ko sa inyo, madali lang naman tong isipin. Panoorin niyo si Fintech. Maganda yung analysis niya doon Pinapakita niya talaga Ako kasi wala akong oras diyan kasi alam mo yun, mabilis yung mga nangyayari sa politics. I have to upload right away, di ba? Anyway, tapusin na natin to, then we're gonna move on to the next content. Para ako, nakatutok ako sa trabaho ng presidente. Ano ba yung trabaho ng presidente? Tsaka ano ba yung kasi yung sinasabi niyang magpapanagot, hindi naman talaga trabaho ng presidente yun trabaho ng ng judicial system natin to make people accountable. The problem here is that you are being shown again what EJK looks like, 'di ba? Ano ba yung if you take accountability into your own hands, you take justice into your own hands. Therefore, mali, 'di ba? Dapat kasi justice is supposedly be given to the hand of the correct people, which is the justice system. Yan yung kinoman ng ating constitution di ba? Kaya nga may separation of power What is she saying na ang kukunin niya? Superhero, gano'n? Masyadong fantastic yung story Sana lang you sip up to the bullshit of these people. Tapos, mag-ingat na kayo. Again, this is not to encourage you to vote one congressman, one president, one vice president over the other. I am just saying sa inyo na please use your brain. Yun lang naman po sa akin. Gaya mga lads.